So nakita ko sa sa ABS-CBN News last week, hindi ko alam kung Friday ba yun or Thursday, na na ang Finland daw ay may alok na mga trabaho para sa Pinoy. Curious lang ako kasi yung in-interview nila is mga lahi hoiteya dito sa Finland, which is yun din yung trabaho ko dito. Base lang to sa opinion ko mga Zay, at saka based on my own experience, no? Dito kasi sa Finland right now is there are 285,000 people na walang trabaho. Tumaas mga Zay compared last year. Kasi yung dito is parang yung economy is medyo siya bumaba. Kaya ang daming nawala ng trabaho. There are some people na nag-message din sa akin na humihingi ng advice about dito sa Finland kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi yung company din nila is nag-close. Nag-close yung company nila na nursing home. Kasi nga, yung budget dito sa, parang nag-cut ba? Yung nag-cut din sila ng mga budget dito mga Jay sa healthcare. Ang dami pong nurses na natanggalan din ng trabaho. Kahit hindi ko alam kung baka end of contract na. Kasi dito, it's either ma-end yung contract mo or permanent contract ka. So, yung sa kanila po, ay yung rason niya is natanggal yung trabaho niya kasi nag-close po yung company. Doon, nursing home siya nagtatrabaho. Sa akin din po, sa experience ko, yung nursing home din po namin is parang lahat, hindi lang sa amin. I think all over Finland po, nag-cut po sila ng worker. Kahit sa, dati 5 kami sa gabi. Tapos 6 sa umaga. Ngayon po mga Jai is 4 na lang sa gabi na nurse. Tapos 5 na lang yung nurse sa umaga. So yung mga part-time namin, nawala talaga kasi yung part-time ko din is 3 yung nurse. Kasi mas maliit yung sa part-time ko na unit. So 3 nurse sa umaga, tapos isang tagaligo, which is yun yung trabaho ko, tagaligo. Tsaka it's either tagaligo or magiging mag-care ng matanda, depende. So ngayon tinanggal nila yung tagaligo, tinanggalan din nila ng isang nurse, 2 na lang yung nurse sa umaga, 2 na lang yung nurse sa gabi. Tapos mas yung trabaho mas mabigat na. So iwan ko lang kung bakit, kasi yung interview is lahi hoiteya din siya, pero sa parang disabled ata yung mga niya or special care, yung mga children with disabilities or need ng special attention, yun yung trabaho niya mga Jay. Pero dami po akong narinig na nagsitanggalan, kahit nga yung lalo na yung nakakaawa yung mga part-timer na wala silang permanent work. Kahit nga ikaw na permanent work ka, 'di ba, kung kailangan talaga magkaltas, kawawa ka talaga kung ikaw yung ikaw yung mapili ng company na tanggalin. Na-stress ako dati mga Jay kasi nung binalita siya dito sa Finland na magkakating yung healthcare, September yun. Tapos nabuntis ako noong October. Hindi pa ako nakapirma ng permanent contract, pero buti na lang at binigyan ako, ay mabait yung boss ko, pinapirma niya ako ng permanent contract last December. Tapos may narinig na naman ako na magkakat ulit sila. So nakakatakot mga Jay. Ewan ko kung saan nila yan na nakukuha sa ABS na hindi ito sa akin na hindi ito pananakot, pero alam mo yung mga tao dito is nag-struggle. Kahit alam mo yung asawa ko magdadalawang taon na this December, wala pa rin siyang trabaho mahanap. Meron na siyang certificate sa sa Finnish language. Iwan ko bakit ang hirap. First before ko dito dumating, akala ko ang bilis lang makahanap ng trabaho, no? Kasi papunta dito ang raming ganito, ganyan, mga recruitment, ganito. Tapos yung isa ko pang video, cleaner na issue dito na pumunta na walang trabahong nakuha. Lang, yung agency, nabayad pa sila ng malaki sa agency. So ayun, hindi ko maintindihan kung bakit pa yung binabalita na gano'n na there are 285,000 people mga Jay. Yung sa akin lang is bakit hindi ito mabigyan ng trabaho, no? Yung asawa ko, I think 500 company na siguro yung in-applyan niya.
Tapos until now, wala pa siyang mahanap na trabaho. Kasi sa cleaning, kahit sa cleaning mga Jai, yung sa cleaning kasi is parang may backer din sila na pag hindi ka na-recommend ng workers nila, hindi ka rin tatanggapin. Kaso lang sa nursing home namin, hindi ganyan eh. Kasi kung pwede lang ko sanang i-recommend yung asawa ko mga Jai, no? Kahit cleaner lang, wala talaga. Kasi trinay ko na yung yung asawa ko, pero alam mo yung tawag nito, sa dami ng applicant ba, so wala pa siyang experience dito kasi kakarating lang niya. So mas nauna to yung may mga experience na yung mga ganun. So wala sa company namin, parang wala yung mga backer na ganyan mga Jai. Yung sa cleaning kasi is pwede yung mga kamag-anak mo kahit nasa Pinas pa, 'di ba? Kahit nasa Pinas pa pwede nilang i-hire kahit walang alam na Finnish language. Pag nandito ka mga Jai, kung ikaw talaga mag-apply, naku, pahirapan. Baka yung mga hiring is hindi related sa cleaning, hindi related sa healthcare. Baka maybe mas maraming may mga engineering siguro na mga trabaho, hindi ko lang alam. Tapos sa construction siguro, yun siguro yung in demand ngayon. Pero when it comes to cleaning mga Jai, cleaner job dito mga Jai, mas tawag nito, meron siya kung nire-recommend ka ng mga kamag-anak mo na nandito. Or kung sa healthcare mga Jai, siguro kung may agency na nag-hire, kasi may may nirecommend akong isang agency, tapos may nag-comment na nag-stop din daw sila ng hiring. So iwan ko lang ba kung saan to nakuha ng ABS-CBN, or baka para lang may maibalita sila. I don't know. So kayo mga Jai, comment nga kayo, yung mga taga dito sa Finland, kung ano yung opinion niyo dito sa balita ng ABS-CBN. So thank you for watching and enjoy.